Ayon sa Colossians chapter 4, verse 6, sa Magandang Balita Biblia, sikapin niyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon po tayo ng part 2 ng ating handang sagot episode para po bigyang pansin ang mga naipong katanungan at komento ng ating mga taga-subaybay dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong episode, nais ko po munang pasalamatan ang Care 104.3 D-Way FM sa inyo pong mainit na pagtanggap sa pagbisita po ng inyong lingkod dyan po sa Bicol. Marami pong salamat at it is my privilege to serve you. Isa po sa mga katanungan na ating pong tinanggap ay ganito. Theology is by no question important and a non-negotiable regarding one's growth in Christ. Wrong theology can derail one's life. But there are some instances when one has sound theology but their lives are not transformed. The question po I want to ask is, what's the problem? Malino po sa katanungan niya dito, nagtataka po siya, bakit po may mga tao na maalam naman pagdating sa kanyang pinaniniwalaan. Alam niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, alam din niya kung bakit niya ito pinaniniwalaan. Sa madaling salita ay maalam ito sa theology. Subalit, ang ipinagtataka niya, bakit yung kanyang pag-uugali, yung kanyang pamumuhay ay parabagang hindi nagbabago. Well, ideally, right belief leads to right behavior. Ang tamang paniniwala ay dapat na mauwi sa tamang pamumuhay. Ang tamang paniniwala ay dapat mauwi sa tamang pag-uugali. Subalit, alam po natin na hindi po palaging ganun ang nangyayari. Para po ba yung doktor? Ako po'y naniniwala na lahat ng doktor, walang exception, lahat ng doktor ay alam nila na masamang manigarilyo. Pero ang tanong ko, may kilala po ba kayong doktor na naninigarilyo? Di po ba meron? At ang nakapagtataka, alam nila yung kasamaan ng paninigarilyo, yung masamang epekto nito sa katawan, pero naninigarilyo pa rin sila. Ano na ho ang problema? Well, the problem is not the mind. The problem is the will. Sabi nga po dito sa John chapter 8 verses 31 to 32, babasahin ko po sa English Standard Version. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Ngayon, gaya nga ng katanungan ng ating taga-subaybay, bakit maalam naman siya sa katotohanan, pero ang kanyang pag-uugali at ang kanyang pamumuhay mistulang bihag pa rin. Well, totoo na alam natin, you will know the truth and the truth will set you free, pero tingnan natin sa context. Ang sabi rito sa verse 31, "If you abide in my word, you are truly my disciples. If you obey, if you follow, if you remain in my word, you are truly my disciples." At sa NIV ang pagkakasalin,
then you will know the truth, and the truth will set you free. Kapag hindi ho tayo sumusunod sa salita ng Diyos, kahit na alam natin ito, hindi pa rin natin ito talaga alam. Ibig sabihin, kahit na naintindihan natin ito, hindi natin ito lubos na nauunawaan kung hindi tayo sumusunod. Mauunawaan lamang natin ang salita ng Diyos kung tayo ay sumusunod dito. At mararanasan lang natin ang kalayaang nagmumula sa katotohanan, sa kaalaman ng katotohanan, kung tayo po ay sumusunod. As I have said, the problem is not the mind. The problem is the will. Hindi ho problema ang kaisipan. Ang problema yung kalooban. Hindi yung pagkakaalam ang problema. Ang problema po ay ang pagsunod. Kaya nga madalas kong sabihin sa katapusan ng ating episode, dito po sa Expositors Edition, palagi kong sinasabi, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Marami pong salamat sa katanungan na iyan. Isa naman po sa katanungan na ating po natanggap at ang sabi po niya ay ganito, Pastor, ako po ay may question though I do not know if it is valid or if you have talked about it previously. Does God create evil for His creation? Angels even before man sinned against Him, or His creation imperfect for it rebelled against Him? Actually, I think of this question as I go through my study of angels. Normally, we think of sin when Adam and Eve fell in Eden. But I realize it was even before that, since it was Satan who fell first, before, and tempts the man to rebel against God as well. Una po, yung tanong mo na ang Diyos ba lumikha ng kasamaan? Di po ba? At o kaya imperfect daw ang kanyang nilikha, kaya nagrebelde laban sa kanya. Pero ang sabi po sa James chapter 1 verse 16, do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Pansinin po natin ang mga nilikha ng Diyos ay mabuti at ganap, good and perfect. Subalit, ang tanong, bakit nagkasala laban sa Kanya? Bakit nagrebelde laban sa Kanya? Alam po ninyo, nilikha po ng Diyos ang mga anghel at ang tao na mayroon pong tinatawag na malayang kalooban. We are free moral agents. At allow me to quote from C.S. Lewis sa kanyang God in the Dock. At ang sabi po ay ganito, God has made it a rule for Himself that He won't alter people's character by force. He can and will alter them, but only if the people will let Him. In that way, He has really and truly limited His power. Sometimes we wonder why He has done so, or even wish that He hadn't. But apparently, He thinks it worth doing. He would rather have a world of free beings with all its risks than a world of people who did right like machines because they couldn't do anything else. So, dito natin makikita sa sagot ni C.S. Lewis na maaring baguhin ng Diyos ang tao o pag-iisip ng tao ng anghel, pero hindi niya ito pupwersahin. Yun ay kung magpapasakop ang tao sa pagbabago ng Diyos. Hindi sa nalimitahan ng Diyos, nilimitahan niya ang kanyang sarili. Kumbaga, hindi nawala ang kanyang kapangyarihan, subalit hindi niya ginamit sa buong kapangyarihan o puwersa nito. Hindi ho nagbago ang katangian ng Diyos. Subalit sa kanyang karunungan
ay binigyan po niya ng malayang kalooban o gamitin na natin yung salitang free will. Nilikha niya ang tao at ang anghel na may malayang kalooban. Now, tandaan po ninyo na ang free will po ng tao o ng anghel ay hindi po absolute. Okay? Kundi ito po ay derived. Ito po ay galing din sa Diyos. Ngayon, dito po sa katanungan na ito, gaya nga na aking sinabi, hindi sa masama ang nilikha ng Diyos at hindi sa imperfect ang nilikha ng Diyos. Sapagkat sabi nga sa James, every good and perfect gift comes from above, meaning comes from the Lord. Bakit po nagkasala yung anghel? Di ba? Kasi nga po, sabi nga rito sa Jude, no? Actually, isama na natin yung mga tao. Bakit ba nagkasala ang tao? Dahil ba nilikha siya ng Diyos na makasalanan o itinakda ng Diyos na siya ay magkakasala o dahil ito ay kanyang malayang pagpapasya? Well, ang sabi po rito sa Jude chapter 1 verse 4, ang sabi, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation. Ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Na gusto ko muna sagutin yung sinabing who long ago were designated for this condemnation. Hindi ibig sabihin na itinakda sila ng Diyos na magkasala, kundi itinakda na ng Diyos ang kaparusahan sa mga magkakasalang katulad ng kanilang pagkakasala. At pansinin po ninyo, yung dito po sa Griego, ang sabi ho some people have crept in or sneaked in. At pag tinignan po ninyo sa voice ito, active voice. Ano po yung active voice? Ang active voice po, parang ganito, I hit the ball. Ako yung nag-initiate ng action. Ang passive voice, the ball hit me. Ako yung tumanggap ng action. At yung crept in o yung sneaked in sa ibang translation ay ginamit po na voice ay active voice. Meaning, hindi po sa sila ay itinakdang magkasala, kundi sila po ay nagpasyang magkasala. They crept in. At ang sabi pa nga rito pag tiningnan natin, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality. Yun ang pervert o distort. Pag tiningnan din natin sa voice, ay active voice sa Greek. Ibig sabihin, kagagawan po nila to distort, to pervert the grace of God into sensuality. And then, ang sabi po rito ay deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Sa interlinear ko, ang nakalagay, refusing to obey. Tumanggi silang sumunod. Hindi nila kayang sumunod. Sila ay tumangging sumunod. They refuse to follow. They refuse to agree. Ibig sabihin kasi, ito ay kanilang sariling pagpapasya. Ang point doon ay hindi biktima ang mga taong ito, kundi mga kasabwat, mga may kagagawan doon po sa pagkakasala. Ngayon, doon sa mga anghel, pansinin natin yung sinabi po rito sa verse 6 ng Jude. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness, under the judgment of the great day. Dito natin makikita na itong mga angels na ito, sabi rito sa interlinear, not having retained their own sphere of rule. At sa Greek po, pag tinignan natin, active voice. Active voice. Kumaga, again, hindi sa sila'y nilikhang imperfect, hindi sa sila'y nilikhang evil, kundi dahil nagpasya sila na not to stay within their own position of authority. At ang sabi nga, they deserted their own dwelling place
At sa Greek po, yung deserted ay active din. Kaya po yung pagkakasala nila, hindi dahil ito'y kalikasan nilang magkasala, hindi dahil sa sila ay itinakdang magkasala, kundi ito ay malaya nilang pagpapasya, whether tao o anghel. Ang pinopoint out lang natin dito, hindi biktima, magkasabwat, may kagagawan. Kasi kung sakali na itinakda silang magkasala, itinakda silang sumuway, bakit sila pananagutin sa isang bagay na hindi naman nila kagagawan? Yung ahas, pag natapakan mo, kakagating ka niya. Di mo pwedeng sabihin na kasalanan ng ahas yun kasi likas niya yun. Kalikasan niya yun. Ang tao, kung tinakda sila magkasala, kung nilikha siyang masama, kung makagawa man ng kasalanan, hindi siya pwedeng pananagutin. Kasi nga, yun ang kanyang, kumbaga ay dikta ng kalikasan. Call of nature, force of nature. Pero hindi. Ang tao po, ang anghel, nagpasyang sumuway. Kaya nga sila pinanagot ng Diyos. So makikita natin, ang nilikha ng Diyos ay mabuti, ganap, subalit nagkasala, hindi dahil sa itinakda ng Diyos na sila'y magkasala, kundi dahil ginusto nilang magkasala. Isa naman pong katanungan na tinanggap natin sa ating pong YouTube channel, after a person being saved by grace through faith in Jesus Christ, is he not required to work for the preservation of that gift of salvation to the very end? Ngayon, mukhang meron pong dalawang talata ng Biblia na kanyang pinagsama. Una po ay yung pong sa Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Pansinin po natin na hindi sinabing work for your own salvation with fear and trembling. Ang sinasabi, work out your own salvation. Kumbaga po, pag tayo po ay nag-exercise, nag-work out, we are not working for or to have a body. We are working out the body that we already have. So nung sinabing work out your own salvation, he was not talking to unbelievers. Na para bang sinasabi niya na you have to work in order to receive salvation. Una, sinabi niya rito sa umpisa ng verse, my beloved. At makikita natin na itong sulat na to ay addressed sa mga kapatiran, mga mananampalataya sa Philippian Church. Mga mananampalataya na to. Kumbaga, nanampalataya na sila, ligtas na sila. So, ano ngayon ang kailangan nilang gawin? Work out your own salvation. Again, ulitin ko hindi sinabing work for your own salvation. Ang sabi, work out your own salvation. Ang ibig sabihin po ay, yamang ligtas na tayo, ipamuhay na natin ang kaligtasang ito. This is not talking about achieving salvation by works, but kumbaga ay living out your salvation through your works. Ipapakita mo na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kasi matapos sabihin po sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ang sabi po, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Malino po, makita natin ang kaligtasan po ay sa kagandahang loob ng Diyos na tinanggap po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi po natin ito sariling kagagawan, ito po'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa ating mabuting gawa. Subalit pansinin niyo yung verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
Sabi ho sa Tagalog, tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Take note na tayo'y kanyang nilalang, sapagkat ang sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mga kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, lahat bago na. So nung tayo po'y nanampalataya sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, tayo po ay na born again o naging bagong nilalang. At ngayon na tayo'y bagong nilalang, dapat na mamuhay na tayo na isang bagong pamumuhay. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo maliligtas ng gawa, subalit kapag tayo po'y nanampalataya na, naligtas na, tayo po'y mamumuhay na, gagawa na ng mabuting gawa. So yun po yung unang napansin ko dun sa katanungan po. Sabi niya, after a person being saved by grace through faith in Jesus Christ, is he not required to work for the preservation of that gift of salvation to the very end? Hindi po work for, work out. Ipamuhay mo na. Kumbaga, naalala ko, meron ako isang sineran Abay, piniloso po ba naman ako? Ang tanong bakit? Malinis ka ba? Sa biyaya ng Diyos, sa karunungang nanggagaling sa Kanya, nasagot ko, hindi ako nagmamalinis, hindi ako malinis, nilinis ako. At dahil tayo nilinis na ng Diyos, dapat na tayo mamuhay ng isang buhay na malinis o banal. Pero may binanggit siyang to the very end. Naniniwala ko na ito'y patungkol sa verse na Matthew 24:13. But the one who endures to the end will be saved. Alam nyo, marami ng balitaktakan ang nangyari sa talatang ito. Yung iba ho na nagsasabing nawawala ang kaligtasan, ituturo itong verse na to. At sasabihin nila, kita mo na, kung hindi ka manatiling tapat hanggang wakas, hindi ka maliligtas. Yun namang naniniwala na hindi nawawala ang kaligtasan, sinasabi nila, katulad ni John MacArthur, narinig ko ang sabi niya, he who endures to the end will be saved because the saved will endure to the end. Gandang pakinggan, no? Pero alam po ninyo, ito pong verse na ito, ang magandang tanong, una, ang tinutukoy ba rito ay eternal salvation? Eternal salvation ba? Kasi ang pinag-uusapan dito sa Matthew 24:13, tungkol po sa dakilang kapigatian. At ang context, ang sabi sa verse 12, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. So, yung pong saved dito lumalabas na hindi po tungkol sa eternal salvation, kundi sa kapigatiang ito. Whether ito'y tumutukoy sa destruction of Jerusalem or sa Great Tribulation matapos ang bago dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang second coming. At sa iba po naniniwala na magaganap ang Great Tribulation kapag natapos na yung rapture. Pero ang tinutukoy dito ay physical survival from the tribulation. Meaning, may iba po nag-aakala na sila po ay mananatiling buhay o masasalba mula sa Great Tribulation kung tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Subalit yung palang mga mananatiling nananampalataya, yun ang makakasurvive o makakaraos sa Great Tribulation. At saka kung sasabihin mo na ito ay patunay na kailangan mong manatili hanggang wakas para maligtas, then hindi ho sa pananampalataya lamang ang kaligtasan, kundi sa pananatiling tapat hanggang wakas. Di lalabas, sasalungat ito sa Ephesians chapter 2 kung saan sinabi na naligtas tayo sa kagandahang loob ng Diyos at tinanggap natin ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At saka sa context, ano ba yung
end na tinutukoy. Ano ba yung sinasabi rito na but the one who endures to the end will be saved? Ano ba ang context? Dito po sa Matthew 24, verse 3, ang sabi po rito, as the Lord sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So ito pong mga tinalakay ng Panginoon sa Matthew 24 ay sagot po sa tanong na ano ba ang palatandaan ng kanyang pagdating at ng katapusan ng kapanahunan, the end of the age. Sabi pa nga rito sa verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Tinutukoy ba nito yung katapusan ng buhay individually? Hindi po. Tinutukoy ba nito katapusan ng ating personal na buhay? Ng bawat isa sa atin? Hindi po. Ang tinutukoy dito, still, the end of age. The end of age. At sabi, kapag nakabalita ka ng mga gera at mga bali-balita tungkol sa gera, sabi rito, huwag kang mag-alala, huwag kang maalarma, sapagkat mangyayari naman ito. Pero hindi pa yun ang katapusan. Then, saka sinabi ng Panginoon sa verse 13, but the one who endures to the end will be saved. And if we will be faithful to the context of Matthew 24, yung end dito is the end of age. The end of the tribulation. Sabi pa nga rito, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Again, hindi po ito yung, halimbawa ako, mananatili ako hanggang sa wakas ng aking buhay para maligtas. Kundi, ang tinutukoy po dito ay yung mga taong mananatiling tapat sa kabila ng pag-uusig. Instead of losing their lives, they will keep their life. They will not be killed, but they will survive that tribulation. Alam nyo, nasa inyo naman yan kung gusto nyong maniwala na nawawala ang kaligtasan o hindi, tatapik na namin ni Pastor Erwin. Pero sinasabi ko lang po sa inyo na hindi nyo magagamit ang Matthew 24:13 patungkol sa kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi, sapagkat hindi naman yan ang konteksto, hindi naman yan ang topic. So hindi mo pwedeng gamitin ang Matthew 24:13 as a proof text sa either side. Either sa nawawalang kaligtasan o hindi nawawalang kaligtasan, referring to eternal salvation, sapagkat ang context ng Matthew 24:13 ay physical survival in that tribulation, the end of age. Kaya kapatid, tandaan po natin, ang Diyos po nag-iingat sa atin. Ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. We are kept by the power of the Lord Jesus Christ. Hindi po nakasalalay sa atin ang pananatili ng ating kaligtasan. Ito po ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos. Meron naman tayong isang katanungan na natanggap doon po sa Is Grace for All episode natin. Ang sabi po, I just have one question. Why is eternal security? Ito, binabasa ko lang as is, di ko na kinokorek yung grammar. Why is eternal security do not fall under the category of the essentials when it is directly related to the doctrine of salvation? Kasi dito sa episode na to, tinalakay po natin ang pagkakaiba ng essential sa non-essential. Ngayon, pag ginamit po natin yung mga terminong ito, hindi natin sinasabi na may mga bahagi ng Biblia na hindi mahalaga. Ang sinabi nating essential, yung may kinalaman sa kaligtasan. Ngayon, yung mga bagay, katuruan, na may kinalaman sa kaligtasan, yan po yung essential o yung titawag nating principle. Nakataya dyan ang ating kaligtasan, at kapag nag-iba ka na sa iyong paniniwala, nagkaiba na tayo ng paniniwala pagdating sa mga essential doctrines, ay hindi na tayo magkapatid. Pero sinasabi po natin na yung paniniwala kung nawawala ba o hindi ang kaligtasan,
yan po ay hindi essential. Ibig sabihin, maniwala ka mang nawawalang kaligtasan, hindi ibig sabihin na hindi ka na mananampalataya o hindi ka na Kristiyano. Kasi bakit po natin sinabi na hindi po ito under the category of the essential? Kasi yung po mga essential doctrines, these are necessary for salvation, meaning necessary to believe in order to receive salvation. For example, sabi sa Romans chapter 10 verse 9, di ba? That if we confess that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Dito makikita natin na yung katuruan na si Jesus ay Panginoon, ibig sabihin siya ay kapantay ng Diyos. At yung katuruan na siya ay nabuhay na maguli. At syempre, kasama na dun yung siya ay namatay para sa ating kasalanan. Mahalaga pong paniwalaan natin yan para tayo maligtas. Essential po yan. Sinasabi doon na kailangan ipahayag mo na siya ay Diyos at manampalataya ka na siya ay nabuhay na maguli. Nakataya doon ang iyong kaligtasan. Subalit wala po tayong mababasa sa Biblia na sinabi na manampalataya ka na hindi nawawala ang kaligtasan at ikaw ay maliligtas. Ito, kahit na maniwala ka, ako kasi naniniwala na sa preservation of the saints. Naniniwala ako sa pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya. Marami kasing misunderstanding dun sa terminong OSAS yung once saved, always saved. Kaya mas gusto kong gamitin yung ang pag-iingat ng Diyos sa mananampalataya. At naniniwala ako na maniwala man yung tao na nawawalang kaligtasan, hindi makakaapekto yun sa katotohanan na iingatan siya ng Diyos. That the Lord will preserve him. Na sa biyaya ng Diyos, mananatili siya sa kanyang pananampalataya. Kaya sinasabi po natin na hindi po ito kasama sa essential doctrine na may kinalaman po sa kung papaano ka maliligtas. Ito ay sinasabi natin non-essential kasi ito'y bunga ng kaligtasan. Na kapag nanampalataya ka, ikaw ay may kaligtasan at may katiyakan ka, hindi lamang na ikaw ay ligtas, kundi ikaw ay mananatiling ligtas. Yun po yung kasagutan natin sa katanungan na bakit daw hindi namin nilagay sa kategorya ng essentials ang eternal security o yung katotohanan na hindi nawawalang kaligtasan o ang mga tunay na mananampalataya mananatili sa biyaya ng Diyos. Yan po yung ating kasagutan sa tanong na iyan. Uli, marami pong salamat sa katanungan po ninyo. Meron naman pong naging katanungan nung sa isang episode namin na bakit hindi kami agree sa Calvinism. Kasi doon tinalakay namin, hindi ko kami sang-ayon na regeneration precedes faith. Ang ibig sabihin po, ikaw muna'y babaguhin ng Diyos bago mo magagawang manampalataya. Kailangan baguhin ka muna ng Diyos. Kailangan bigyan ka muna ng bagong kalikasan bago mo magawang manampalataya. Naniniwala po tayo na ang nauna po'y pananampalataya para tayo ay magkaroon ng bagong kalikasan. Okay? Kasi sabi, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So mauna muna na ikaw manampalataya kay Kristo, mapasa kay Kristo ka bago ka maging isang bagong nilalang. Ang katanungan po'y ganito, Pastor, hindi pwedeng faith must come first before the regeneration or rebirth. Dahil sabi ni Pablo in Galatians 5:22 na ang faith ay fruit of the Spirit. So kung ang faith ay fruit of the Spirit, I think it's clear na mauna talaga ang Spirit before ang faith. In other words, you must be born again first in Spirit para magkaroon ng fruit of faith. Salamat po sa inyong katanungan, kapatid, pero I beg to disagree. Una po, bagamat ginamit yung salitang faith sa Galatians 5:22, hindi po tinutukoy dito yung salvific faith o yung faith that saves. At tinutukoy po dito ay faithfulness. Pansinin po natin na hindi bunga ng kaligtasan ng pananampalataya, kundi ito ang ugat ng kaligtasan. Nasabi nga, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yan ang sabi sa Acts chapter 16, verse 31.
Ngayon, yung dito sa Galatians 5:22, ang pinag-uusapan kasi dito, walking in the Spirit o living in the Spirit, pamumuhay sa Espiritu. At sinabi po ng Biblia, ang sino mang tao na wala sa kanyang Espiritu, hindi siya kabilang sa mga anak ng Diyos. So, mauna muna na ang tao ay manampalataya para matanggap niya ang Espiritu Santo. At pag natanggap niya ang Espiritu Santo at namuhay ang tao ayon sa gabay ng Espiritu, magbubunga siya ngayon. At yung isa sa bunga nga sinasabi po ay faith, hindi po ito yung faith that saves, kundi either it's obedient faith o faithfulness. Hindi yung sinasabi rito, hindi yung tinutukoy dito yung kinakailangang pananampalataya para sa kaligtasan. Kundi ang tinutukoy po dito ay ang katapatan na bunga ng pagsunod natin sa Espiritu Santo. Ang pagsunod sa pananampalataya dahil sa pagkilos ng Espiritu sa ating buhay. So, magkaiba po yun. Huwag mo nating isipin na ang tinutukoy sa Galatians 5:22 ay may kinalaman ng Galatians 5:22 sa kung regeneration precedes faith o faith precedes regeneration. Hindi po yun ang tinatalakay sa Galatians 5:22. Ang sinasabi po doon, sumunod tayo sa Espiritu, mamuhay tayo sa pagsunod sa Espiritu Santo at ito'y magbubunga sa ating buhay. Ito'y magbubunga sa ating buhay ng faithfulness o katapatan or obedient faith kasi ang pagsunod to, batay din sa pananampalataya. Okay? Sabi nga ay, the faith that saves is the faith that obeys. Ang pananampalataya po na nagdala ng kaligtasan, ang saring pananampalataya na kailangan natin para tayo makasunod sa Kanya. So, yun ang gusto nating linawin. Iba po yung faith na tinutukoy dito sa Galatians 5:22. Hindi po ito yung katulad ng faith, kahit na pareho sila ng salitang ginamit, hindi po ito katulad ng tinutukoy na faith sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 kung saan sinabi, for by grace you have been saved through faith. Kaya hindi po pwede, with due respect, hindi po pwedeng gamitin na proof text ito para patunayan that faith precedes regeneration. Ito pong Galatians chapter 5 verse 22. Nonetheless, sana po naging malinaw ang kasagutan natin kahit po nag-disagree ako sa disagreement ninyo. Salamat pa rin po sa inyong katanungan at nawa patuloy ho tayong magsaliksik sa kasulatan para tayo po ay patuloy na lumakad sa katotohanan. Dumako naman po tayo sa ibang paksa. Dito kasi, dun sa aming naging question, naging topic sa isang episode, yung nagkaroon po kasi sa Quezon City ng commitment ceremony for the LGBTQ+. No? Yung lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, at iba pa. At isa po sa mga katanungan nakita po natin ito. So paano po yung long time na umaattend sa church but still living LGBT? Can you consider them Christians? Gusto ko munang linawin, anong ibig nyo sabihin na living LGBT? Kasi una, hindi naman nakakaligtas ang pagdalo sa iglesia. So hindi dahil sa matagal ka na dumadalo sa iglesia, naligtas ka dahil sa pagdalo mo. Ang kaligtasan po ay sa pananampalataya lamang sa ating Panginoon lamang bilang ating tagapagligtas. Ngayon, baka ang tanong niya, kasi sabi niya, can you consider them Christian? Baka ang tinutukoy niya, yung mga nagpapakilalang Kristiyano. Okay? O mga Kristiyano, pero either ang tinutukoy niya ay bakla pa din, okay? O namumuhay, kumbaga practicing homosexual. Gusto nating linawin, no, na magkaiba ho ang implikasyon kung ano yung ibig nyo sabihin ng living LGBT. Kasi kung ang tinutukoy ho ninyo ay, halimbawa, tumanggap sa Panginoon, talagang nanampalataya, pero meron pa rin po siyang nararamdaman na same-sex attraction. Alam po ninyo, lahat po tayo broken. At walang pagkakaiba yung merong same-sex attraction sa may attraction sa opposite sex. Okay? Kumbaga, meron po, hindi naman bakla, pero
meron pong nararamdamang pagnanasa sa lalaki nakakaramdaman ng pagnanasa sa babae o babae nagkakaroon ng pagnanasa sa lalaki. Wala akong pagkakaiba yun sa lalaki na nagkakaroon ng pagnanasa sa lalaki at babae na nagkakaroon ng pagnanasa sa babae. Ang tinutukoy natin dito ay sinful desire. Pare-pareho po tayong broken, iba-iba po yung kinalabasan. At kahit na tayo yung mga Kristiyano na, aminin po natin na may mga pagkakataon, hindi ho ito katwiran para magkasala. This is not a license to sin. Pero, di ba may pagkakataon, nakakaramdam pa rin tayo ng pagnanasa. Ang tanong, anong gagawin mo sa pagnanasang yon? Kasi sabi nga, being tempted is not necessarily sin. Giving in to the temptation, yun ang sin. Yung pong ikay tinukso, hindi ka pa nagkakasala. Yung bumigay ka sa tukso, yun nagkasala ka na. Kung may attraction siya pero hindi niya ipinamuhay, pinaglabanan niya. Sabi nga nanatili siyang single. Bagamat di siya nakapag-asawa, siya ay isang baklang nakakilala sa Panginoon, halimbawa, pero sa halip na ipamuhay, magsagawa po ng homosexual practices, nanatili siyang celibate at nagsikap siyang mamuhay sa kabanalan, paano mo naman kukwestiyonin ang pagtanggap niya sa Panginoon? Ngayon, let's say, Kristiyano talaga. Subalit, namuhay sa pagkakasala. Alam niyo ho, kung talagang mananampalataya yan, sabi ng Biblia, the Lord disciplines those whom He loves. Sapagkat kung hindi ka didisiplinahin, hindi ka niya totoong anak. Kung totoong mananampalataya yan, hindi papayagan ng Diyos magpatuloy yan sa pagkakasala. Meron nung pagdidisiplina ang Diyos. At yun ang nakakatakot at hindi lang ho didisiplinahin ng Diyos yung mga Christian na nag-practice o ipinamuhay ang kanilang nagkaroon ng LGBT lifestyle. Kundi kahit sinong Kristiyano na anumang kasalanan nito sa halip na paglabanan, sa halip na mamuhay sa kabanalan, namuhay sa kasalanan, alam po ninyo may pagpalo ang Diyos, may disiplina ang Diyos. Tandaan lang natin ang pagpalong ito ay pagmamahal pa rin ng Diyos para maituwid tayo. May binabanggit nga, di ba, sa communion, na kapag kumain ka ng hindi nararapat, uminom ka ng hindi nararapat, ikaw ay kumakain at uminom ng kahatulan. At ang sabi doon, yan ang dahilan kung bakit may mga mahina sa inyo, may sakit sa inyo, at may mga namatay na. It talks about discipline, divine discipline. May sinasabi pa nga sa 1 John chapter 5 na sin unto death o kasalanang nauuwi sa kamatayan. Walang specific na kasalanan na tinukoy dito, subalit sa akin pong pagkakaintindi, ang tinutukoy po dito anumang kasalanan na sa halip na pagsisiya mo ay ipinamuhay mo pa, ipinagpilitan mo pa, meron na hong kaakibat na pagpalo o pagdidisiplina ang Diyos. Kaya ho, kapag meron tayong kilala na nagsabing mananampalataya siya at siya po ay namumuhay sa pagkakasala, whether straight o homosexual. At kalib natin sa iglesia, maaari po nating kausapin ng kapatid at idaan po sa proseso ng pagdidisiplina. Yung sabi po sa Galatians chapter 6 na if any one of you has been overtaken by transgression, you who are spiritual, restore him gently. Or sabi po sa Matthew 18, kausapin mo ng sarili ng kayo lang. Pag hindi pa po nakinig, magdala ka ng 2 o 3 saksi para ma-establish po ang katotohanan. At kapag hindi pa rin siya nakinig, tell it to the church ang sabi. Una sa mga leaders upang siya po ay kausapin. At kapag hindi nakinig sa leader, tell it to the church. At kapag hindi ho siya nakinig pa rin, sabi po, tiwalag o excommunication. Pero pansinin niyo pagkakasabi sa Matthew 18, ituring mong maniningil ng buwis. Hindi pa rin natin masasabing hindi siya Christian. Ituturing lang natin na para bang hindi siya Christian. At ang paraan po nun, kapag nakausap natin sila, sharean pa rin natin ang gospel. Ngayon, pag sinabi niya na, teka, tumanggap na ako sa Lord bakit sinishare mo pa rin sa akin ang pagtanggap sa Lord? Sabi mo, kasi maganda mapaalalahanan ka kasi una, baka mamaya hindi ka talaga tumanggap. Kasi yung pamumuhay mo ay sumasalungat sa sinasabi mong sinasampalatayanan mo. Magandang maipaalala rin na
Ang kaligtasan ay sa pananampalataya lang sa Panginoon. At dun, imbis na, kumbaga, kasama yun sa pagdidisiplina. Imbis na magkukonklud ka, hindi ang Christian. Kundi, dahil nagsabi siyang nanampalataya siya, idaan natin sa proseso ng disiplina. Diyos daw nakakaalam, Diyos lang po nakakaalam sa kalagayan ng puso ng tao. We can only treat him, regard him as an unbeliever, but we cannot declare that he is an unbeliever definitively or absolutely, kasi Diyos lang ho nakakaalam ng nilalaman ng kanyang puso. Ituturing lang natin hindi mananampalataya, pero hindi natin pwedeng conclusively sabihin, hindi na yan mananampalataya. Marami pong salamat sa katanungan na to at talagang yan po isang issue na haharapin ho natin ng kumbaga mas madalas sapagkat talagang walang lubay ang pagsisikap nila na kumbaga kumbinsihin ng tao sa kanilang pananaw pagdating po sa ganitong lifestyle. Maraming po salamat sa katanungan na yon at meron pa tayong oras para sa isa o dalawang katanungan. Isa naman po sa mainit na paksa, tungkol nung tinapik namin yung susumpahin ka ba pag hindi ka nagbigay ng tithes. Alam mo ninyo, nalulungkot lang ako. May mga nag-react, pinagalitan pa kami. Pag tinignan mo naman yung kanilang, kumbaga, nilecturean kami. Pag tinignan mo naman yung mga comment nila, parang lang, no? Kung bato-bato sa langit, tama yun, wag manggagalit. Parang hindi naman nila napanood yung buong episode kung mag-react. Parang nakita lang nila yung title, inassume na nila kung anong sagot doon sa title, at pinagalitan kami. Gusto ko lang hong sabihin na panoorin nyo muna yung episode bago po tayo magre-react. Kahit anong episode po namin, kumbaga, pag-isipan ho ninyo munang mabuti bago kayo magalit. Pakinggan nyo munang mabuti. No po? May nagtanong dito, Pastor, magtanong ako, at ito puro capital letters ha. Ano ba ang mahalaga? Puro capital letters to. At ang sabi niya ito, ang tithe or salvation. Paano kung hindi ka makapagbigay? Hindi na ba masisave? Abangan ko po ang iyong mga paliwanag. Maraming salamat. God bless. Ito na ho ang katapusan ng inyong pag-aabang. So po, pagpapaliwanag na po tayo. Una po, hindi naman natin sinabi na we are saved by giving. Na hindi naman ibig sabihin na give to the work of the Lord and you will be saved. Ang pangkaligtasan po ay sa pananampalataya lamang kay Jesus lamang. So wala ko kami sinabi doon na maliligtas ka sa pamagitan ng pagbibigay. Okay? Ngayon, yung patungkulo sa pagbibigay, whether ikaw ay naniniwala sa pagbibigay na ikapo, panoorin na lang ho ninyo paliwanag namin kasi hindi ko na uulitin yung pagpapaliwanag namin tungkol sa ikapo at grace giving, pero gusto ko lang sabihin na ito. Yung pagtanggap sa Panginoon has to do with our salvation or more specifically, our justification. Yun yung pananampalataya kay Kristo. Yan may kinalaman po sa pagpapawalang sala ng Diyos. Sa pagtanggap ng eternal salvation. Hindi ho nakaliligtas ang pagbibigay at wala kaming sinabi na kailangan kang magbigay, whether ikapo o anuman, para ikaw'y maligtas. Hindi po, sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya lamang kay Jesus lamang. Subalit, yung pong patungkol sa pagbibigay, patungkol actually, lagay na natin, pati yung pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa church, hindi nakakaligtas yun. Subalit, dahil tayo'y mananampalataya na, anong sabi? Tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Take note, matapos sabihin ni Pablo na hindi tayo maliligtas ng mabuting gawa, na hindi na tayo maliligtas lang sa pananampalataya kay Kristo lang. Sinabi niya na tayo'y nilikha upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang pinag-uusapan na natin dito ay ang pamumuhay ng kaligtasan or sanctification. Pamumuhay ng may kabanalan sa Panginoon. Ito resulta na ng pagtanggap natin sa Panginoon. Ito may kinalaman na sa pamumuhay matapos nating tumanggap. So yung katanungan na ano bang mahalaga,
tithe o salvation, alam mo ninyo, maganda ho linawin natin. Wala hong kinalaman ang tithing o giving in general sa kaligtasan. Ibig sabihin, sa justification o pagpapawalang sala ng Diyos. Ang pagbibigay may kinalaman sa pamumuhay ngayong ikaw ay ligtas na. Ngayong ikaw ay Kristiyano na. So yung gusto po nating linawin mga kapatid, dito po sa episode natin tungkol sa pagbibigay. Ngayon may naghahamon, tinuturo ba ang tithing sa New Testament? Sa Old Testament, ang tithing is almost 23%. Tama, kasi tatlo ang tithes Poor man's tithe, yung pong Levite's tithe, at saka po yung festival tithe. Yung poor man's tithe ay once every 3 years, kaya naging 23%. So lumalabas ang ika po na binibigay ng mga Hudyo, nagtototal po na 23 more or less %. Ngayon, ang tanong niya, tinuturo po ba ang tithing sa New Testament? Sa Old Testament, ang tithing ay ganito, almost 23%. Sa New Testament, according to your heart, ganito po yan. Kahit na tithing sa Old Testament, according to your heart. Kasi hindi sa nagbibigay yung ganito paraan ng pagbibigay sa Old, ganito paraan ng pagbibigay sa New. We have to see the whole picture. It is about generosity. It is about giving thanks to the Lord for all the blessings that He has given us. So, hindi ho yung, kumbaga may pagtatalo o pagsasabong ang Old Testament at New Testament pagdating sa pagbibigay, kundi pag tiningnan mo, iisa lang tinatalakay niyan. Ang tinatalakay niyan ay nagbibigay ka bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin po, sa mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Sana po nalinawan po kayo sa mga sagot po natin sa mga katanungan na ito. At marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang episode ng Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming pong YouTube channel, mag-like at mag-share ng aming pong mga video. Pakihit na rin po ang notification bell para wala po kayong ma-miss na episode po natin sa YouTube, at maaari din po ninyo kaming i-follow sa Facebook o sa Spotify. At ang Expositors Edition ay napapakinggan po sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Muli, marami pong salamat. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.